Ira POV. Oh God! Usal ko nang magising akong katabi si Dark sa kama. Nakayakap ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Hindi ko mapigilang mapangiti. Bumalik sa mga alaala kong mga umagang pinagsaluhan naming dalawa bilang mag-asawa. Pero kaagad ding napawi ang ngiti ko nang maalalang katotohanang sumira sa aming dalawa. Sa maikling panahon naming pagsasama, ay naging masaya ako sa piling niya. Pero hindi ko akalaing doble ang sakit na ibibigay ng relasyon namin. Dumaing si Dark saka siya sumiksik sa leeg ko. Bukod sa naudot naming ginagawa, ay wala nang ibang nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako gabi dahil sa stress nang tutukan ako ng baril ng kaibigan niya. Ulang yang lalaking yun? Kulang na lang ate patayin niya ako sa nebyos. Hay nako, pasalamat siya at binitawan ko kagabi ang tinidor na hawak ko. Dahil kung hindi, ay baka nasaksak ko na siya sa ngalangala. Pero kailangan ko nang umuwi. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay ni Dark sa bewang ko, pero napasinghap ako na mas lalo itong humigpit sa pagkakayakap sa akin. Mas lalo rin siyang nagsumiksik sa leeg ko na nagbigay kiliti sa akin. Dark, ano ba? Suway ko sa kanya nang bigla niyang ipasok ang kamay niya sa loob ng t-shirt ko. Naka-blouse at slacks ako kahapon. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang iba ng suot kong damit. Isang malaking t-shirt at tanging underwear na lang ang pang-ibaba ko. Siya bang nagpalit ng damit sa akin? Malamang, siya lang naman ang tanging taong kasama ko rito. Napadaing ako nang pisilin niya ang bewang ko. I miss your moan, namamaos niyang saad. Dark! Suway ko sa kanya. Uuwi na ako. Saad ko. Babangon na sana ako nang bigla niya akong hilahin at daganan. Dark, umalis ka nga dyan. Umangat ang gilid ng labi niya. Mula sa mga mata ko'y bumaba ang tingin niya sa labi ko. Napulunok ako ng laway at napakagat ng ibabang labi ko. Para bang hinihipnotis mo niya ako dahil ako na mismong umabot sa labi niya para halikan siya. Diyos ko Lord, mamaya baka mapatalo na talaga ako sa bintana ng kondo niya rito. Ikaw bang nagpalit ng damit sa akin? You don't look comfortable so I decided to change your clothes. Pahayag niya. Ayos naman ako sa damit ko. At talagang hindi mo na sana ginawa yun. Nakita ko ng lahat-lahat sa'yo. Bibig mo. Sita ko sa kanya. I was stunned for a moment when he suddenly laughed. Hindi ko mapigilang haplusin ang pisngi niya na makitang paggaan ng ekspresyon niya. Nito kasing mga nakaraang araw, ay palagi lang siyang seryoso at parang galit sa mundo. God, I miss this side of him. Namiss ko kung paano siya tumitig at ngumiti na matamis sa akin. Namiss ko rin kung paano niya iparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang babae para sa kanya. Kahit palabas lang yung lahat, ay nagagawa niya pa rin kunin tong puso kong utong-uto sa kanya. Muli ni Dark hinuli ang labi ko at ako namang tong si Tangay nagpaubaya naman sa kanya. His hands is all over my body. Sa bawat paghaplos niya sa balat ko, ay ang pamilyar na init na gumagapang sa katawan ko. Nang matanggal namin parehong saplot namin, ay doon na muling sumiklab ang pagnanasa naming ang kininang isa't isa. Halos mamilipit ako sa sarap sa tuwing naghahanap niyang kiliti ko. Parang nawala ako sa wisyo ko dahil sa masarap na hatid ng ginagawa niya sa katawan ko. Take me. Mga salitang namutawi sa labi ko na hindi ko alam kung pagsisisihan ko o hindi pagkatapos ng araw na to. Ganito kagulong isipan ko kapag si Dark nang kaharap ko. As you wish. Saad niya bago niya muling halikan ng labi ko at tuluyan akong inangkin ni Dark. Hindi pa ako nakakapasok sa kwarto ni Bella ay dinig ko na agad ang malakas na iyak at sigaw niya. Dali-dali akong pumasok sa loob at doon na bumungad sa akin ang ginagawang kahayupan ni Shiloh sa sarili niyang anak. Mama, no! Hagulhol ni Bella habang hatak-hatak siya ng ina niya sa braso
Sumiklab ang galit ko nang ibalibag ni Shelly sa sahig ang bata na para bang laruan lang to sa paningin niya. Ang babae na to? Malalaki ang hakbang ko na lumapit sa kanya. Saka ko malakas na hinatak ang buhok niya dahilan para magsisigaw siya na parang nangingitlog na manok. Binalaan na kita noon. Asik ko. Isang malakas sa sampal ang sumalubong sa kanya nang mapalingon siya sa akin. Hindi niya inaasahan ang pagdating at gagawin ko. Kaya naman sa gulat niya ay nawalan siya ng balanse matapos tumama ang palad ko sa mukha niya. Unang bumagsak ang puweta niya sa sahig, kaya naman napahiyaw siya. Makikita sa mukha niya ang takot. Halatang takot siyang masira ang puweta niyang gawa sa silikon. Nakita ko ang mabilis sa pagtakbo ni Nanay Celia papunta kay Bella para aluin ito. Mas lalong sumiklab ang galit ko na makitang sobrang pamumula ng braso ni Bella. Hinintay ko muna na makalabas si Nanay at Bella bago buling harapin ang demonyang kasama ko. Kahit ina ka ng bata, ay wala kang karapatang saktan siya ng ganun. Buliyaw ko bago hatakin ang buhok niya. Let go of me! I warned you already. Tiimbagang kong usal bago ibalibag sa sahig si Cielo, katulad ng ginawa niya kay Bella. Mas malakas yun, para sureball na tabing ni ang puwet niyang silikon. That's for hurting my Bella. May? Pagak siyang tumawa. Sa tingin mo ba, magagawa mong gampanan ng pagiging ina sa budbit na yon? Heist, dapat pala nung una palang dinispatch ako ng bata na yon. Hindi ko rin naman siya obligasyon. Parang nagpantig ang tenga ko dahil sa mga sinabi niya. Hinablot ko ang kwelyo niya habang nanggagalaitis sa galit. Ulitin mong sinabi mo. Kumisi siya. God, you're so... Hindi ko na siya pinatapos pa sa pagsasalita. Automatic na lumipad ang kamao ko sa ilong niya na tuluyang nagpa-knockout sa kanya. Deserve. I murmured with a smug smile on my face. Mabilis akong napalingon nang biglang bumukas ang pintong nasa likuran ko. In front of me is the father of the girl I just punched. Katabi niya si Latter na malawak ang ngisi habang nakatitig sa akin. Where have you been, Ira? Malamig ang boses na tanong sa akin ni Jake na parang walang pakaalam sa anak niya na mahimbing ngayon ng tulog sa sahig dahil sa ginawa ko. At Saul's place, I was too drunk last night para umuwi pa rito. Is she telling the truth, Evan? Biglang lumabas sa likuran niya si Evan. Mabilis ako nitong kinapunan ng tingin bago ibukang bibig niya para sagutin ang matandang lalaki. Yes, sir. Tipid na saad nito na nagpakalma ng dibdib ko. I'm certain that Evan knows I'm lying. 24 oras siyang nakabuntot sa akin, kaya imposibleng hindi niya alam kung saan ako naglalagay kagabi. Nakipagsukatan pa ng tingin sa akin si Jake bago niya ako tuluyang talikuran. Akala ko'y magiging okay ng lahat, pero nagkamali ako. The next morning, hindi na si Evan ang driver ko, kundi ang lalaking kinabibisitan ko na isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Tanda, si Latter. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ko sa kanya, na makitang nakasandal ito sa sakyan, suot ang braided chains niya sarap itusok sa kanya. Latter at your service. Nakangising sagot niya, saka siya nagbow sa akin. Nasaan si Evan? Dead. Ano? Joke. Don't worry, the dude's still breathing. Natatawang pahayag nito sa kanya binuksan ang pinto ng passenger seat. Anong ginawa niyo sa kanya? Alam mo naman na allergic si Jake sa mga sinungaling na tao. Pasalamat ka at may pakinabang ka pa sa kanya kaya hindi ka niya ginagalaw. One wrong move again and you're dead. Hindi lang ikaw pinatumba niya, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa'yo na alam niyang importante sa'yo. I was quiet the whole ride. Talak ng talak si Latter sa tabi ko, habang tahimik lang ako at malalim ang iniisip. Damn this family.
Kung nalaman ko lang sana na mas maagang totoong motibo ni Jake sa paggupkup niya sa akin, ay hindi na sana ako naiipit ng ganito. Nagsumikap na lang sana ako na mag-isa na kunin ng hustisya sa pagkamatay ng mga magulang ko na wala ang tulong niya. Hindi ganitong ako pang naiipit sa dalawang pamilya na parang mga bato nag-uumpugan. Naputol ang malalim kong pag-iisip na maramdaman ang mainit na kamay na dumapo sa ibabaw ng hita ko. "We're here!" Anunsyo ni Lather, suot ang nakakairitan niyang ngisi sa labi. "Tatanggalin mo yung kamay mo o akong puputol dyan?" Nang gagalaitin banta ko sa kanya na ikinatawa niya. "Easy!" Nang alisin niya ang kamay niya sa hita ko, ay kaagad akong bumaba ng kotse, pero hindi pa ako nakakalayo nang tawagin ako ng loko. "Bye baby! See you later!" Sigaw niya na nagpaigting ng pangako. Hindi na ako lumingon pa sa kanya at dire-diretsong naglakad paalis sa parking lot. Bago pa man ako makapasok sa building, ay nakita ko masamang tingin sa akin ni Marcelino habang nakasandal sa pader at hawak ang kape niya. Kung pagmamasdan siya mabuti, ay hindi siya mukhang bakla sa forma at tindig niya ngayon. Nag-evolve na si baklang Marcelino. Marcelino? Hindi ko na natapos ang sanang sasabihin ko dahil sa biglang pagsulpot ni Sol. Kumapit siya na parang tuko sa braso niya Marcelino na ikinawi naman ng bakla. "Good morning, crushy ko!" Masiglang bati ni Sol kay Marcelino. "Ang gwapo-gwapo mo talaga. Hindi lang sa umaga kundi sa araw-araw na nilikha ni God." Napailing na lang ako dahil sa nasaksihan kong kalandian ng kaibigan ko sa harapan ko. May mas lalala pa pala sa akin? Salamat naman kung ganon. Hinawakan ni Marcelino sa noo si Sol, saka nito itutulak ang kaibigan ko palayo sa kanya. "Kadiri ka? Lumayo-layo ka nga sa akin, tahong ka. Panira ka ng araw eh." "Rose, nandyan ka pala. Kanina ka pa?" Saad ko habang napapailing na lang. "Oh," usal niya. "Rose, siya nga pala si Marcelino ko. Marcelino ko? Siya naman ang best friend kong si Rose." "Rose? Ang pangit naman." Saad niya, sa kanya ko inirapan. Hindi ko na nagawang kausapin si Marcelino dahil sa pangaangkin ni Sol sa kanya. Ayoko namang putulin ang kaligayahan ng kaibigan ko, kaya hinayaan ko na lang siyang bisitin si bakla. Pagpasok ko ng opisina, ay unang bumungad sa akin ang pagmumukha ni Hera. Nakasimango to sa akin. Wala pa akong ginagawa para uyamin siya, ay ganyan na kagad kasamang timpla ng mukha niya. "Ihatid mo daw to sa office si Sir Dark." Napaatras ako nang ihampas niya sa dibdib ko ang hawak niya ng mga folder. She smirked before turning her back at me. Abat! Umakto akong parang ihahampas sa ulo niyang folder na hawak ko, pero kaagad din yung ibinaba na makitang biglang paglabas si Sir Rosal sa opisina niya. Matamis akong ngumiti kay Sir bago mabilis ang lumabas ulit ng office. Naku, alam ko nang pakulong to ni Dark. Bakit bang pogi-pogi ng pugito ko? God, I miss calling him that. Pugito. Pugita. Untag ni Dark dahilan para matigil ako sa paglalaway sa kanya. Paano ba naman kasi? Bagay na bagay sa kanyang suot niyang suit. Mas lalo siya nagiging yummy sa paningin ko. Don't call me that. Lo? Pademure? Why not? Yun naman talagang tawag natin sa isa't isa, diba? Lumapit siya sa akin, sa kanya hinapit ang bewang ko. Nagsimula ng bumigat ang paghinga ko dahil sa magkadikit na naming katawan ngayon. Kapag malapit siya sa akin, ay para akong kinukuryente lagi at nawawalan ng oxygen. Sabi ko hindi na ako lalandi sa lalaking to. Pero bakit hindi ko kayang panindigan ang mga sinasabi ko? Malito, Ira? Ano nang nangyari sa plano mong paghihiganti sa kanya at sa pamilya niya? Impit akong napadaing nang sakupin ng labi niya ang labi ko. Humigpit ang kapit ko sa suit niya at ginantihan ang halik niya. Wala na.
Finish na naman. Sarap na ako sa tukaan naming dalawa na bigla niyang kagatin ng ibabang labi ko. Aray! Reklamo ko. That's your punishment. Seryoso niyang saad bago niya ako binitawan. Ha? Ano daw? Punishment para saan? Pinagsasabi mo. Humiwalay siya sa akin bago maglakad papalapit sa mesa niya at sumandal dito. Humalukip-kip siya, sa kanya ako seryosong tinitigan ulit. Bipolar talaga? The guy earlier, who was he? Si Latter bang tinutukoy niya? Malamang Ira, for sure siya nga. Driver ko lang. He called you baby? Pagputol niya sa akin. Oh, he saw us? Dark, go back to work. Saad niya na mas lalong nagpakunot ng noo ko. Kanina lang ay may papugita pa siyang nalalaman. Tapos ngayon magagalit siya. Talo niya pa ako kapag nireregla sa pagiging moody niya. Susuyuin ko ba? O wag na? Wag na? Lalabas sa sana ako ng office niya na magsalita siyang muli. You're just leaving? Napatigil ako sa paglalakad at muling napalingon sa kanya. Diba sabi mo bumalik na ako sa trabaho? I did, but pinigilan kong sarili kong huwag matawa dahil sa pinapakita niyang reaksyon. Halatang gusto niya magpalambing ng lalaking to sa akin. God, namiss ko ang side niyang to. Malalaki ang mga hakbang ko na lumapit sa kanya. I pulled down his loose necktie and kissed him. Nakikita ko ang panlalaki ng mga mata ni Dark bago gumalaw ang mga kamay niya para yakapin ang bewang ko. Nabilis kami nagkapalitan ng pwesto. Ako na ngayon ang nakaupo sa ibabaw ng mesa niya, habang siya naman ay nakatayo sa pagitan ng hita ko. Bumaba ang halik niya sa leeg ko. Akala ko yahantong na naman sa mainit na session ng umagang to, pero tumigil siya sa paghalik sa akin at ibinaon lang ang mukha niya sa leeg ko habang mahigpit ang yakap sa bewang ko. I should be mad at you, but you, damn it baby. He exhaled. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Galit na galit ako sa'yo, Ira. You left me with some other guy. Am I not enough? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.